welcome back sa ating podcast. Hello, hello, hello. Ako po ito si Mauj na handang tsumika na naman sa inyo. And panibagong episode na naman po tayo. Episode 11 na po. Grabe, ang tagal na po natin, no? Sa mga hindi pa po nakakakilala dito sa podcast na to, ito na ang Chika Ko podcast kung saan ang chika mo ay ichichika ko. Eto, chika ko Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Ayan! Hello! Kumusta po kayo? Grabe! Parang kailan lang nung nag-start akong mag-podcast, ngayon pang episode 11 na natin. Wala lang, gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga sumusuporta pa rin sa akin at patuloy na nanonood ng podcast ko, nakikinig sa akin hanggang ngayon. Grabe. Thank you so much po. Sana dumami pa tayo! Oo. And para lang po sa simula ng ating podcast, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na kung gusto nyo pong mag-share ng inyong mga chika-chika or inyong mga chikret, available po yung link na nasa bio ko sa Instagram, Facebook, and TikTok. I-click nyo lang po yung link and dun po sa form na ginawa ko, dun po kayo mag-share ng inyong mga chika-chika or ng inyong mga chikret. Okay, let's proceed na po tayo sa ating first program kung saan magbabasa na tayo ng chikret. Okay, guys. Hello. Chikret na. Gising-gising na. Ito na. Magsimula na po tayo. Wag na nating patagalin to. Ito na ang ating 10 Chicrets for today's episode. Sabi niya dito, pet peeve ko yung pinsan ko at yung dalawang tita ko from my father's side kasi binabackstab nila yung nanay ko. Ngayon ko lang nalaman na second family kami ni Papa at may dalawa pala akong kapatid na babae sa tatay ko. I hate my girlfriend because of something she did during our relationship. I saw her making fun of a picture of my face. Ngayon, break na kami and ex ko na siya. But I still can't forgive her about it. Mahal ko pa rin siya kahit na friend zone na ako. Nahihirapan na po kami sa aming sitwasyon right now at dumagdag pa yung problema ko dahil sa mama ko. May ibang pamilya na siya at may mga anak na rin. Never pa akong natais sa school kahit nung kinder. Ay, taray. I hate my dad to the point na nag-aaral akong mabuti para pag-graduate ko ay magkaroon ako ng magandang trabaho at maka-move out agad-agad. Nung 12 years old ako, may naka-situationship akong 18 years old. Ayan na naman tayo sa ganito. Maitim po ang kilikili at singit ko. Kaya kahit matagal na kami ng jowa ko, hindi ko pa rin pinapakita sa kanya at palagi po kaming naka-lights off. Mom, naglaugh-laughan kami ng girlfriend ko sa room namin. Kami lang ang tao. Tapos biglang dumaan yung Gen Sci teacher namin. Sabi nung girlfriend ko, sana inisip na lang ni sir na nagkukutuhan kami. Ayan na po ang ating Ayan na po ang ating 10 chikret for today's podcast. Kung meron pa po kayong mga chikret dyan, isend nyo lang po sa link na nasa bio ko. Anyway, mag-proceed na tayo sa ating main event kung saan chichika na po tayo ng kung ano-ano. Nabasa ko na ito. Ayun! Na-review ko na din. Ayun! Kaya naman ito na ang chika ko. Makinig na kayo ha, game na. So this chika is from Casp. Oo, CASP. Grabe naman. Ang ganda naman ng pangalan niya, Casp. Bakasyon daw kasi nila nung high school. Tapos, may bago na silang ref. Congratulations! Ngayon, dahil may ref na daw sila, nag-isip yung kanyang inay o ang kanyang nanay, ang kanyang mommy, na bakit kaya hindi natin pagkakitaan ng refrigerator natin? Kung saan, magbenta tayo ng mga ice candy. Sabi naman ng pamilya nila, oo nga, mama, maganda yun. Ricky, gawa ka ng ice candy. Ganyan. So ngayon, nag-prepare na ng mga ingredients yung kanyang mother.
So, prepare na. Naka-separate na yung mga ilalagay niya sa ice, sa mismong sa pambalot ng ice candy, gano'n. So, naka-separate na, okay na. Eh, hindi yun alam ni Casp. Hindi niya alam na nakapag-prepare na pala yung mama niya. Ang alam niya lang ay nagawa na yung mixture kung saan yung liquid, oo, yung liquid mixture ay nagawa na ng nanay niya. Pero hindi siya aware na may iba pa palang ingredient. So, ngayon, kumain na sila ng lunchtime. So, kakain na tayo, kain ganyan. So, lunchtime na sila ganyan. So, ngayon, inutusan siya ng kanyang ate. Sabi ng ate niya, "Huy, Kas, ayusin mo na yung mga ano dyan ha, yung mga kanin-kanin dyan ha. At saka pakainin mo din yung aso natin, ha? Lagyan mo ng kanin yung pagkain ng aso. Yung ano na, yung natirang kanin na natin, yun na ipakain mo." Parang ganun yung sabi ng ate niya. So, si Casp naman, "Okay po ate." So, ngayon, pinagsama-sama niya na yung mga kanin na tira-tira sa kanilang mga pinggan. Hanggang sa inilagay niya na ito sa lababo. Mayroon siyang nakita doon na parang hindi niya maintindihan basta kulay dilaw. Tapos naisip niya na, "Ay ano ba 'to? Bakit may kaning baboy dito?" So inamoy niya. Sabi niya, "Ay sige nga lalagyan ko na 'to ng ano, lalagyan ko dito yung ano namin, yung kaning baboy namin para itatapon na ganyan." So ngayon at sineparate niya na din yung pagkain ng aso. So ngayon, nilagyan niya na daw yung kulay dilaw, nilagyan niya na daw yun ng mga kanin-kanin. Ngayon, nagtaka siya kasi medyo mabango eh. Inamoy niya ulit ng mabuti. Pagkaamoy niya ng mabuti, ay nalintikan mangga. Mangga pala yun. Tapos na-realize niya na, ay mag-ice candy pala si mama. Mangga flavor. Mango flavor. Mangga flavor. Mango flavor pala yung ice candy ni mama. So ngayon, tinanggal niya isa-isa yung mga kanin-kanin doon sa mangga, sa mga chinap-chop na mangga. Tapos, hindi yun alam ng nanay niya. So, syempre, siya na din yung nagbalot, siya na din nag-ayos, ganyan. Tapos, ibinenta pa din nila yung ice candy na yon kahit may mga kaning-kaning baboy na. Nabenta naman daw. Marami pa rin naman daw ang bumili. Nakakaloka! Diyos ko! Pinalamig nila yon. Isipin mo, no? Yung mga bata, sobrang excited sila. Uy, may ice candy dun kila ate. Ano, kila ate Cas? Tara, bili tayo dun sa kanila. Tapos, hindi nila alam, may mga kaning baboy pala yung mga ice candy na kinain nila. Galing pala yun sa bibig ng pamilya ni Cas. Kadiri. Nabenta naman daw, kaya ayos lang yun. Wala na yun. Hindi naman daw sumakit yung tiyan ng mga bata. Pero kadiri pa rin, te, ha? Okay, let's proceed na po sa ating next na chika. Simulan na po natin ang ating next na chika. Nabasa ko na ito, ichichika ko na sa inyo, kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. So this chika is galing po kay Chururot. So makinig na kayong lahat. May bagong bukas daw kasi na mini mart doon sa lugar nila. Nakakaloka nga daw eh, kasi bakit tinawag na mini mart? Kung saan ang laki-laki naman daw ng mini-mart na yon. Ang lapad-lapad daw at saka whole building daw yung mini-mart. So bakit pa siya tinawag na mini-mart kung ang laki-laki daw? So ngayon parang isang taon na daw bukas itong mini-mart na to at never pa daw siyang nakapasok. Hanggang sa nag-grocery daw sila ng tita niya. At sabi ng tita niya na, try kaya na din dun sa may mini-mart malapit sa atin. Tingnan natin kung may mga mabibili tayo doon. Eh di pumasok na sila doon sa mini-mart. At after 1 to 2 years na bukas ng mini-mart na yon, first time niya palang makakapasok doon. Pagpasok niya, ang dami daw counter. At saka ang laki daw talaga, sobrang lapad daw. Napansin niya na parang, bakit sila nagtayo ng mini-mart dito na ganito kalaki? Eh wala namang nag-grocery, wala namang bumibili. Ang daming counter, 3 lang yung bukas. At saka bakit parang walang empleyado? Sabi ni Chururot. Hanggang sa sabi ng tita niya, sige na, mamili na tayo. Eh wala naman siyang pakialam sa mga bibilin ng tita niya. So ang ginawa niya, nag-roam around siya doon sa mini-mart na yon. So ano niya, nilibot niya. Tapos habang naglilibot siya, nakarating siya sa dulo na part. Pagkatingin niya sa dulo na part, laking gulat niya dahil sobrang daming pagkain.
Sobrang saya niya. Para siyang napalundag sa saya kasi napakadaming tao. Ay, ang daming tao. Kasi napakadaming pagkain eh. Para talagang, wow, ito na talaga kapag nagka-zombie. Parang, wow, kapag nagka-zombie apocalypse, dito talaga ako pupunta. Talagang mabubusog ako dito. At sinabi niya yon ng may boses. Parang sabi niya, "Uy, grabe. Dami talagang pagkain dito." Yung nagsasalita siya mag-isa doon sa mini-mart doon sa dulo. Ang dami talagang pagkain dito. Masaya to kapag ano, ganito. Kapag nagkaroon man ng ano, ng pandemic ulit, dito ako pupunta. Ang daming pagkain, hindi ako magugutom. Hanggang sa na-realize niya, paglingon niya sa gilid niya, may bumubungis-ngis na isang lalaki. Nagulat siya kasi may employee doon. Tinatawanan siya dahil nagsasalita siyang mag-isa. So, nahiya siya. Sabi niya sa sarili niya na parang, "Ay." So, niyuko niya yung ulo niya at naglakad siya palayo. Palayo doon kay kuya na tumatawa sa kanya. Kasi ba naman, para siyang tanga, para siyang baliw doon, kinakausap niya yung sarili niya, di ba? Kasi akala niya walang tao eh. Hanggang sa naglakad na siya at nakarating siya sa kabilang dulo ng mini-mart. Pagdating niya sa kabilang dulo, sabi niya sa sarili niya, hindi niya pa din alam kung bakit siya nagsasalita mag-isa. Hindi niya alam kung bakit ba patuloy siyang nagsalita pa din. Parang, nakakahiya yun. Nakita ako ni kuya. Paglingon niya na naman, nakaganon sa kanya yung isa pang lalaki. Ginagawa nito, bakit tumatawa to mag-isa? Bakit to biglang, bigla-bigla tong nagsasalita mag-isa? Parang ganun daw yung tingin sa kanya ni kuya. Tapos paglingon niya, shit, may tao na naman. Akala ko ba, walang masyadong empleyado dito sa mini-mart na to. Ngayon, lahat ng mga pinagagawa ko, nakita ng mga taong to, hindi po ako baliw ha. Sadyang sanay lang akong magsalita mag-isa. Parang ganun daw. So siya, hiyang-hiya daw siya kasi, bakit ba ako nagsalita mag-isa doon? Nakala ko walang tao. Bakit ko ba kinausap yung sarili ko? Ano ba yan? Nakakahiya. So ngayon, tapos na daw si tita niya mag-grocery. So, nandun na sila sa cashier, tapos nung nag-aano na sila, magbabayad na sila, paglingon niya, yung dalawang nakakita sa kanya habang nagsasalita siya mag-isa, tinatawanan daw siya at tinitignan-tignan daw siya. Grabe daw ang bungis-ngis. Grabe daw yung tingin sa kanya habang tumatawa na para bang talagang baliw ang tingin sa kanya. Parang, hindi ko naman sinasadya yun eh. Nakakahiya naman na si kuya. Nahiya naman ako. Hindi niya daw malilimutan yung eksena na yon or yung experiences niya na yon kasi nga, hiyang-hiya daw siya. Iyon yung pinaka-experience niya, nakakahiya. At next time, hindi na lang siguro ako magsasalita kapag nasa public place ako, lalo na kapag wala namang tao. Pag alam kong walang tao, pero ang totoo niyan, may tao naman talagang nakatingin sa akin. So, dapat, magiging mindful na ako. Hindi na talaga ako magsasalita sa public place. Ganon, sabi niya ay nako, sabi siguro ng mga lalaki, no, sira ulo to, nawawala na ata to sa sarili, bakit kaya to biglang nagsasalita mag-isa? Ano ang problema nito, no? Ayun, sabi niya, that's all, just go. I don't think this is funny, sabi niya. Okay lang yan. Funny naman siya. Natawa nga ako sa'yo kasi sobrang nakarelate ako. Ganyan din kasi ako minsan. Alam mo yung kinakausap ko yung sarili ko kapag, actually, public place, may tao eh. Ganun ako eh, kinakausap ko sarili ko. For example, nakasakay ako sa motor, 'di ba? Magbubuk ka ng motor tapos nakasakay ka. So may mga nai-imagine ako sa utak ko na gusto ko biglang magsalita. Tapos hanggang sa nakakasalita-salita na ako na, ay, wag mo namang gawin sa akin yan. Parang ano na. So hanggang sa marirealize ko na, ay, shit, nasa sariling mundo ko ako. Dapat hindi ganun kasi pinagtitinginan ako ng ibang mga tao dito, pati yung mga nakasasakyan dito, oh. Di natin alam na nakatingin na pala sa akin to habang traffic dito sa kaligitnaan ng EDSA. Bigla-bigla ako nagsasalita, nakikita ako ng mga tao, nakakahiya. Pero ganun ako talaga minsan, hindi ko din alam kung bakit. Parang,
nakasanayan na lang din. So, minsan, magfe-face mask na lang ako. Tapos, ayun, kapag na-feel ko na gusto ko magsalita, at least hindi nila nakikita kasi naka-face mask ako. Ayun, very relatable kasi siya sa akin. Anyway, let's proceed na po sa ating next na chika. Makinig na kayong lahat dahil ito na po ang chika ko. Grabe, no? Ito na pa. Narinig niyo yung okay. So, this chika is from Chururut na naman. At gusto ko lang po magsabi sa inyong lahat na pasintabi po sa lahat ng mga kumakain. May balak kumain, ngumuya ngayon. Pasensya na po dahil ang ating sunod na ikikwento ay about sa eat. Opo, tungkol po siya sa tae. Kaya naman kung kumakain ka, itigil mo na yan. O kung komportable ka namang makinig ng tae habang ikaw ay kumakain, di ko bahala ka sa buhay mo. So, ito na nga ang chika ko. Grade 3 daw si Chururut nung nangyari ito sa kanya. So, syempre, isa siya sa estudyanteng mabait at palaaral. Napakabuti niya din sa kanyang mga teacher. Hanggang sa nakaramdam siya ng sakit ng tiyan sa kalagitnaan ng klase nila. Hindi niya lang muna pinansin kasi baka mamaya utot lang naman, ganyan. Hanggang sa nag-recess na. So, habang recess, grade 3 siya nito ha, habang recess, naiwan siya sa loob ng classroom nila. Tapos, sobrang sakit talaga ng tiyan niya. Parang, hindi niya talaga mapigilan hanggang sa umutot siya. Alam niya sa sarili niya na yung utot na yon ay hindi lang utot. Kasi, may kasamang matubig-tubig at malambot na eat. So, ngayon kinakabahan siya kasi shit, hindi dapat malaman ng mga kaklase ko na ako yung tumae. Tapos yung pants niya, punong-puno talaga ng eat niya. So, ngayon, di niya alam yung gagawin niya. Siya lang mag-isa sa loob ng classroom nun kasi nga masakit yung tiyan niya, di ba? Ayaw niya makihalubilo sa mga kaklase niya. So, ngayon, ang ginawa niya, alam ko na. Uupuan ko lahat ng upuan dito sa classroom namin. So, ang ginawa niya, inupuan niya daw simula first row, second row, third row, fourth year dapat yung sasabihin ko. Fourth row, inupuan niya daw. So, lahat ng upuan sa loob ng klase nila ay may bangas ng tae niya. Habang siya, nung ginanon-ganon niya na, naglagay siya ng maraming alkohol sa sarili niya. Nilagyan niya yung kamay niya, nilagyan niya yung pantalon niya, nilagyan niya lahat ng alkohol para hindi siya ganon maamoy. Pumasok na ang buong klase, pumasok na ang mga kaklase niya, tapos syempre, nung una naamoy nila na, ang baho, ano ba yun? Pero, umupo pa din sila sa upuan nila. Walang kamalay-malay, wala silang alam na may mga tae na pala ang upuan nila. So, lahat sila umupo sa upuan nila. Ang baho, ano yun, ang baho. Maya-maya, dumating na ang kanilang teacher. Pagdating ng teacher nila, biglang sabi ng teacher nila, class, everybody stand up nga. Sige nga, class, stand up nga kayo, class. Sinong dumumi? So, chinek sila isa-isa. Sobrang galing nitong si Chururut ha, dahil hindi daw nalaman na siya ang natae sa puwet niya kasi lahat silang magkakaklase may tae sa puwet. Ang galing! Palakpakan natin siya. Matalino naman pala itong si Chururut. Grabe naman yun, pero kadiri yun ha. Grabe, parang, hindi naman ako natae sa pit ko, pero bakit may tae sa pit ko? Diba? Matalino siya, no? Grabe yun. Anyway, let's proceed na po sa ating sunod na chika. At ang chika na ito ay ichinika po sa akin sa live ni Jaji.
Okay, so sa mga nandito na nanonood ngayon tapos nasa live din nung mga araw na yon. Every Friday po kasi kapag nagla-live ako, meron na akong ginagawa na eksena kung saan hindi po ako chichika that time. Ang chichika po ay isa sa mga nanonood sa akin tapos sila yung magshi-share ng kanilang kung ano-anong chika, ganon. So ito, i-shinare sa akin 'to ni Jaji. So ngayon, makinig na kayong lahat. Okay? So this chika is from Jaji. Si Jaji daw kasi, first time niya mag-Manila. Oo, ano daw kasi siya, probinsyana siya. So hindi daw siya sanay sa mga ginagawa dito sa Manila, sa pag-order ng kape, hindi din daw siya sanay. Alam mo yung parang social-social hindi niya daw yun kayang gawin. Pero yung isa niya daw kasama sa trabaho ay inaya daw siyang mag-coffee. Ay, wow. So ngayon, nagkape na daw sila. Pumunta na daw sila dun sa coffee shop. Tapos, syempre, nung nandun sila, kinakabahan sila kasi mayroon silang accent eh. Oo, syempre, probinsyana nga sila, ganyan. So, may accent sila. Sabi nung kanyang workmate, ako na ang order. Ay! Sorry po! Nag-crash yung phone ko. Hindi na-record yung buong podcast. Kalahati lang ng podcast yung na-record. Natapos ko pa naman yun. Akala ko nagre-record yung phone ko. Nakakaloka. But anyway, panibagong araw po ito. So, bagong ligo, iba yung background, ganito, ganyan. So, wala. Kailangan nating i-proceed na itong nasimulan ko, di ba? So, sa mga gusto pong mag-sponsor sa akin dyan ng phone, okay lang naman po. I-DM nyo na lang po. Kapal ng mukha. But anyway, mag-proceed na tayo sa chika kay Jaji. So, pumunta na nga sila doon sa coffee shop at sabi nung friend niya sa kanya, sige friend, ako na lang ang order for you. Ano bang gusto mo? Friend, yung ano na lang, kung ano na lang yung sa'yo, yun na lang din yung sa akin. Kasi nga, baguhan lang siya doon sa coffee shop na yon. So, nakapila na sila, o order na sana, bigla daw may tumawag sa friend ni Jaji. Kring, 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 kring. Sabi niya kay Jaji, ay naku friend, kailangan kong sagutin tong tawag na to. Ikaw na lang muna ang umorder. Naku po. Ay naku, ako daw ang order. Ay, paano ang gagawin natin kasi ako ang order? Okay, sige. Order na tayo. Kinakabahan daw siya kasi biglang umalis yung friend niya, may kausap sa telepono niya. So, punta doon sa harap ng cashier. Hello po, pa-order po. So mali pa daw, dapat pala hindi pala pa-order. Parang ano dapat, hintayin mo daw, tanungin ka kung anong order nung cashier. So pumunta dun, sabi nung cashier, hello po, what's your order, ma'am? White chocolate mocha, chururut, 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 Okay po, sige po. Anything else, ma'am? Ayun lang po. Okay po. For here or to go? Shit. For here or to go? Anong sasabihin ko? Ma'am, for here to go po. Tinanong na naman ako. Ano sasabihin ko? Tinanong na naman ako. Hello ma'am, for here to go. For there po. For there daw! Hindi niya daw kasi alam. Kaya ang nasabi niya, for there. Kasi doon daw sila kakain. At ayun, ang sabi naman ng cashier, for here po. Okay po, sige po. Di ayun na. Natapos na ang chika niya. Tawan-tawa ako nung kinuwento niya yun sa akin sa live mismo. Lahat kami, pati yung mga tao sa live, tumatawa dahil doon. Wala lang, nakakatawa lang kasi ang dami talagang experiences na ganyan sa buhay ng mga probinsyana kasi nga hindi naman sila sanay dito sa Manila. Pero at least 'di ba natututo na sila. Sabi niya nga sa akin, ngayon po kapag pupunta na po ako dun sa coffee shop na 'yon, ang sasabihin ko po, to go po kasi ite-take out ko siya. Ala! Pag tinanong daw siya ng for here or to go, sasabihin niya na daw, to go. Minsan daw kapag tatanungin siya for here or to go, sasabihin niya na daw, for here po. Alam niya na. Perfect. O, 'di ba? At saka wala namang manje-judge sa inyo kung hindi niyo po alam yung mga ganong bagay. Kaya nga tayo nag-e-explore sa buhay natin para marami din tayong matutunan, 'di ba? Hindi para mag-judge ka ng tao na hindi niya alam yung for here or to go. Oo, malay ba natin at first time niya, 'di ba? So, ayun.
yun. Thank you so much for your chika-chika, Jaji. Grabe. Nakakatuwa naman po ang experience mo. Naalala ko tuloy si Melay at saka yung friend niya din na pumunta sa isang restaurant, 'di ba? Ganun parang chess cake. Kung parang ganun do kasi tinry nilang maging social. But anyway, mag-proceed na tayo sa ating next na chika for today's podcast. Ang ating next na chika ay ichinika ko na din po sa live. So sa mga nakatambay po sa live ko noong mga nakaraang araw pasensya na, inulit ko lang ang chika kasi tawang-tawa ako dito So anyway, simulan na natin to. Ito na ang chika ko. So this chika is from Chururut. At nangyari daw ito sa kanya nung siya ay batang-bata pa. Pandemic daw ito nangyari sa kanya. Siyempre, since pandemic nga, uso sa kanila ang mga overnight sa pinsan niya, sa tita niya, ganyan. So one time, natulog sila doon sa bahay ng tita niya since malapit lang naman sa kanila. Kasama niya daw ang kanyang mga pinsan. Siyempre, mga pinsan naglaro, 'di ba? Nagbonding, ganyan, masaya. Hanggang sa sinabihan sila ng tita niya na, "Oy, mga pamangkin, sige na. Maghilamos na kayo doon sa banyo. Dali, matutulog na kayo." Sila naman daw, "Okay po, tita." So, time niya na para maghilamos sa loob ng banyo. Pagpasok niya ng banyo, maghihilamos na sana siya kaso may naramdaman siyang makati. Sobrang kati daw ng puwet niya to the point na pati daw yung butas ng puwet niya parang may gumaganong-ganon daw. So, ang ginawa niya, kinamot niya daw yung puwet niya. Kakamot. So, pasintabi po sa lahat ng mga kumakain dyan. Kakain pa lang at mga gustong kumain, pasensya na po dahil kadiri po ang ating sunod na mga ikikwento. So, ayun na nga. Kinamot niya daw. Kaso, andun pa din Meron pa din daw makati. So, ang ginawa niya, pinasok niya daw ang daliri niya sa loob ng butas ng puwet niya para tignan kung ano ba talaga ang makati. Para ramdamin ng daliri niya kung ano ba yung makati. So, pagka gano'n niya, tuk, pak! Ay, bakit may sinulid? So, hindi niya tinignan kung ano yon. So, hinugot niya lang at ginanon. Oo. Tinapik niya lang ng kamay niya. Ba yun, ba't may sinulid? So, hugas kamay, hugas silamos na. Maya-maya, ayan na naman, ang katinaw na naman ng butas ng puwet niya. Hindi niya na naman daw mapigilan, kinamot niya na naman daw. And this time, napalalim ng konti ang kamot. This time, napalalim ng konti ang pagkakamot niya sa kanyang butas ng puwet. So ngayon, kinuha niya ulit, may naramdaman na naman siya na parang sinulid. So, pak! Turr! Tinignan niya. Hey! Bakit may uod sa puwet ko? Bata pa siya, hindi niya alam kung bakit. So, medyo na-shock siya. Natakot siya. So, lumabas siya at pumunta siya sa tita niya. Yung tita niya, kalmado, nanonood ng TV sa sofa, nakaganyan lang. Maya-maya lumapit siya sa tita niya, "Tita, ano to?" Yung tita niya naman daw, ba't may uod yan? Saan mo nakuha yan? Sabi naman daw niya, "Sa puwet ko po." Ay, hindi ka. Tapon mo. Pumunta ka sa CR. Tapon mo yan sa CR. Bakit mo kukunin niya sa puwet mo? Ha? Galit na yung tita niya sa kanya at diring-diri daw. "Saan mo naman yan? Ha? Itapon mo. Doon niya lang na-realize na hindi pa daw pala siya napupurgahan. Ba't kasi hindi niyo pinurgahan naman? Kasi ito si Chururut. Ayan tuloy, sobrang curious niya kung ano yung nasa puwet niya. So ayun, ang naalala niya daw na nangyari sa kanya after no'n, nilagyan daw siya ng something sa leeg niya na parang tela na punong-puno ng sigarilyo, ganyan. Tapos nilagay daw yun sa leeg niya. Parang, para saan yun? Yung mukha niya daw, nung binubunot niya daw yung parang sinulid sa puwet niya the second time around, ganun daw, Talagang, alam mo yung mukha na parang, talagang yung mukha talaga niya ipit na, naka-in lahat nung niya, facial expression niya, nakapasok. So, sobrang hindi niya daw makuha yung second na uod. Pero successfully, nakuha naman daw niya. Ay, nakakaloka. Anyway, thank you so much for your chika-chika.
Magsimula na po tayo sa ating next na chika. Handa na ba ang lahat? Alam ko naman handa na kayo, kaya naman simulan na natin ito. Nabasa ko na ito, i-chika ko na sa inyo. Makinig na kayo lahat dahil ito na ang chika ko. Sabi niya dito, I really believe in the red string theory. Ay, red string theory. Ganito daw kasi yung nangyari. Sabi niya dito, back in 1999, watching movie all the time. Oh, and Tumayaw. So back in 2006, meron daw siyang pinag-transferan na public school. Doon daw sa public school na yon, meron siya nga naging kaklase na boyish. Tapos, sinusundo daw itong boyish na to ng kanyang kuya. At doon daw siya parang nagulat. Kasi parang, uy, kuya mo yan? Pogi ah. Pogi aman ang kuya mo ah. Okay. So, naging classmates daw sila nung boyish niyang kaklase from grade 2 to grade 4. So, palagi daw niyang nakikita yung kuya ng boyish niyang kaklase dahil palagi daw sinusundo. So, ganun yung nangyari. 2 years yun, no? Grade 2, 3, 4. 3 years niyang nakikita palagi ang kapatid nitong boyish na kaklase. Hanggang sa ito na nga. Parang napansin niya na meron daw pagkamakulit itong si kuya. Sobrang hyper daw. As in, tapos hanggang sa nung nag-high school daw sila, napansin niya na, uy, magka-schoolmate kami ni kuya. Pero, hindi niya masyadong nakikita yung kapatid na ni kuya, yung naging kaklase niya from grade 2 to grade 4. Hindi niya na masyadong nakikita. Pero si kuya, palagi niya daw nakikita doon sa school nila. Hanggang sa, ayun na nga, nakita niya na, uy, dancer pala itong si kuya. Kasi ito daw si Chururut ay team captain ng swimming. So every time daw na magpa-practice sila ng swimming or magte-training sila, nakikita niya daw doon sa court na may nagfo-folk dance. At napansin niya na nandun daw si kuya sumasayaw. At doon niya na-figure out na, ay, dancer pala siya, ha? Okay. So ayun na nga. 4th year na sila. Fast forward na tayo. I mean, jazz dance pala yung ano. Ulitin natin. Yung ano pala, yung sayaw pala ay jazz dance doon sa court. Hindi pala folk dance, sorry. Jazz dance. So, ayun na nga. Hanggang sa 4th year na daw sila, bigla niya daw hindi na ito nakita. Biglang hindi niya na daw napapansin itong si kuya. So, parang, asan na siya? Graduate na pala. Kasi mas matanda siya sa akin. So, tinry niya daw hanapin sa Facebook app itong si kuya. So, hanggang sa tinanong niya pa daw yung mga kaklase niya, hinanap niya daw yung classmate niya before nung grade 2 siya, na boyish, kasi nga kapatid niya si kuya, hanggang sa hindi niya na daw talaga makita. Makalipas ang 1 linggo, tinry niya daw ulit hanapin hanggang sa, uy, nagpakita na. Nakita niya, ay, ito si kuya. Okay. Ang pangalan niya sa Facebook ay Gabriel. Ang ganda ng pangalan. So, hindi na natin siya papangalan ng kuya. Siya na si Gabriel. Ay, grabe na pukaw ang atensyon niya doon kay Gabriel. Okay, hanggang sa, since nahanap niya na yung Facebook, nakalimutan niya na din daw. So, moving forward, nag-college na siya, nakalimutan niya na si kuya, tapos, hindi na pala kuya, Gabriel na pala. Nagtrabaho na din siya, wala na din sa utak niya itong si Gabriel. Hindi niya na talaga naaalala. Until one time, inaya daw siya ng katrabaho niya mag-burger. Pagpunta daw nila doon sa burgeran, may napansin daw siyang familiar face. Pagkatingin niya na, sobrang familiar ng mukha. Sino to? So ngayon, naalala niya habang nakain sila ng burger, naalala niya na, ay shit, kapatid ni Cheska. Yung kaklase niya dati na boyish, si Cheska pala ang pangalan mo. Kapatid ni Cheska. Teka nga, hindi ako makakatulog kapag hindi ko tinanong. Kailangan ko siyang tanungin. So ngayon tinanong niya, hello po sir, kapatid niyo po ba si Cheska? Nagulat daw yung nagtatrabaho doon kasi bakit niya kilala yung kapatid ko? So ang sinabi niya na lang daw, si Cheska, oo, kapatid ko nga yun na bunso namin. Oh my God, ikaw yung schoolmate ko before na laging nagsusundo kay Cheska. Tapos sabi niya, okay,
medyo sobrang cold. So, umalis na siya kasi ano ba 'to, ang cold naman nito. Sige na nga, alis na nga tayo dito. Sige, kain na lang tayo. So, kain-kain sila ganyan-ganyan. Tapos tinititigan niya daw talaga. Grabe, ang pogi daw ni Gabriel. Siya pala si Gabriel. Ang pogi. Parang anghel na bumaba from langit. Talaga naman! So ngayon, maya-maya daw, bigla daw lumapit itong si Gabriel sa kanila. Sabi niya, uy, kilala daw ng kapatid ko. Oo, naalala ka niya. Bigla daw nakipagkwentuhan na akala mo, close daw sila. Kanina napaka-cold lang nito Bakit bigla itong nakikipagkwentuhan sa amin? Hanggang sa na-figure out niya na yung burgeran pala na nandoon, yung parang mini restaurant, sa kanila pala, family business pala nila yon. So ngayon, gulat siya kasi, family business pala sila. Okay, sige. So hanggang sa bigla daw naging close itong si Gabriel sa kanya, nakikipag-usap daw, ganyan, kung ano-ano na daw sinasabi, ganyan. Yung parang pagka-hyper niya nung high school, nangyari daw nung nag-meet sila doon sa business na burger, doon sa burger business ni Gabriel. Hanggang sa, sige, uwi na kami, ganyan, ganyan, ganyan. So, umuwi na. Pero hindi niya pa din ito mini-message sa Facebook. So, may eksena pa daw na nangyari bago sila umalis na habang nagbabayad daw sila, kailangan di ba picturean yung QR code. Pinicturean niya daw yung QR code nung phone niya, sinama daw niya yung mukha niya. So, syempre, magbabayad na sila, kailangan ng QR code, di ba? Sinama daw ni Gabriel yung mukha niya doon sa QR code, ganyan-ganyan. So, syempre, parang tapos tumatawa-tawa daw itong si kuya. So, parang naging daw talaga, close na bigla, nag-i-start na siya ng conversation, ganun si kuya. So, syempre, hindi na din sila tumagal since busy nga sa business itong si Gabriel at sila, galing pa sila ng duty, kailangan na nilang umuwi agad. After 1 week daw, inad daw ni Gabriel itong si Chururut sa Facebook. Tapos, another week passed daw. Syempre, palagi daw silang kumakain dun sa family business ni Gabriel, ganyan. So, lagi din silang nakakapag-usap sa Facebook, sa chat, ganyan. Hanggang sa bigla daw nag-chat itong si Gabriel. Sabi daw ni Gabriel, ano ba talaga tayo? Bakit naman bigla naman nagtanong kung ano ba talaga sila? So, nagulat siya. Shock siya. Pag ganun siya, ewan ko. Ikaw bahala. Ayun ang sinabi niya. Siyempre, sinakyan niya lang daw naman talaga kung ano yung gusto nitong Gabriel na to. Bahala ka dyan. Sige, ikaw bahala. Kasi medyo nagiging close-close na nga sila. So, bigla daw nagsalita itong si Gabriel. Sinabi niya na, so, kung ako ang bahala, di tayo na. Sabi mo ako bahala, di tayo na. Nagulat daw siya kasi ang bilis naman ito, hindi nanligaw, kinilala lang ako, porket schoolmate tayo before, di naman tayo nagpapansinan, biglang magiging tayo ngayon. Kasi matanda na tayo. Ang bilis mo, boy! So, ayun, as in, akala niya daw nung una, playtime lang, kasi nga, ganun nga sila. Hanggang sa, nung pumunta na daw siya dun sa family business, dun sa burger shop, tinatawag na daw siyang madam nung mga employee doon. Madam, hello po, kayo po yung girlfriend ni Sir Gabriel, di ba? Nagulat daw siya kasi lahat daw ng approach ng mga employee, ganun na daw. So parang, akala ko playtime lang to. Jowaan niya talaga ako? Hala, real pala talaga. Totoo pala talaga. Totoo pala talaga. Akala ko joke lang. Sobrang bilis daw ng pangyayari. Ipinakilala daw ni Gabriel itong si Chururut sa parents niya. At ganun din naman daw si Chururut, ipinakilala din daw niya si Gabriel sa parents niya. At luckily, parehas daw approve ang parents ng isa't isa sa kanilang pag-iibigan na mabilis na nangyari. So, sobrang bilis daw, nakipag-live-in na daw itong si Chururut sa kanya. Tapos, sadly, nabuntis siya, pero, ayun, hindi natuloy. Pero ngayon, mag-asawa na daw sila. Ganap na mag-asawa na sila dahil sila daw ay kasal na. So, ngayon, ang sinasabi niya dito, grabe, parang, before, hindi naman talaga kami nag-uusap. Lagi ko lang siya nakikita sa eskwelahan. Tapos, ang tagal ko siyang hindi nakita, ang tagal namin hindi magkakilala. Tapos, kapag pala kayo talaga, gagawa't gagawang tadhana na mapaglapit ang isa't isa at
Ano ba yun? Yung sinasabi ko. Sabi niya dito, sobrang solid ng red string theory. From kids, nagkahiwalay, tapos pinagtagpo ulit ng tadhana. Take note, lumipat pala sila ng Bulacan, which is may bahay din kami doon. So noon pa lang, iisang hangin na talaga ang hinihingahan namin. So thank you Lord na lang talaga for this love story. Sobrang cute po ng love story nyo. And sabi niya dito sana ma-share. Ito na po, shinare ko na po. Wala lang, ang cute lang 'di ba? Ganun pala talaga kapag kayo talaga. And syempre, with the help of yourself and your partner, kailangan yung piliin ng isa't isa. Anyway, let's proceed na po sa ating next na chika. This chika is medyo may pagka 18 years old and above. Oo, so makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Sabi niya dito, college na po ako now. At ang tagal ko po talagang itinago itong chika na to at ayaw ko po talagang sabihin sa best friend ko na nakita ko po yun. Kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. So way back daw nung siya ay grade 8. Naalala daw niya, meron daw siyang isang friend na may karelasyon na isang babae. So, walawa daw sila. Lagi silang nagkikwento ng friend niya tungkol sa problema nilang mag-girlfriend. So, one time daw, recess daw nila that time. Nagkataon daw na magkaaway daw yung dalawa niyang, magkaaway daw yung magjowa. So, yung kaibigan niya at saka yung girlfriend ng kaibigan niya. Inaya daw siya ng friend niya na samahan siya sa kantin. Kaso, tumanggi itong si Chururut at sinabi niya na may kailangan pa kasi akong tapusin para sa next subject natin. Gagawin ko muna tong assignment, susunod na lang ako sa'yo. So, syempre, sobrang concern niya sa homework niya at gusto niyang matapos agad. Hindi niya muna inuna pumunta ng kantin. Sabi niya na lang, basta bababa na lang ako, sunod na lang ako sa'yo. So, edi ayun na nga. Nung naayos niya na yung kanyang ginagawa, tapos na siya, dumiretso na siya ng kantin. Bumaba na siya para tingnan yung friend niya. Pagtingin niya sa friend niya, nakayuko yung friend niya, nakaganon, no? Nakaganyan daw yung friend niya. Tapos, kalmado lang daw yung girlfriend, nakaganyan lang daw. So, medyo nagtaka siya kasi bakit nakayuko to? Anong ginagawa nito? Kumakain ba to? So, okay, sige. So, umupo na daw siya doon sa harap nung friend niya. Sanay naman daw sila na hindi na kailangan mag-usap kasi matagal na din naman silang magkaibigan. So, umupo na lang siya doon, diretso, ganyan. So, kumain na siya. Maya-maya daw, hindi niya alam kung bakit may bumubulong sa kanya na tumingin ka sa ilalim ng lamesa. Tignan mo ang ilalim ng lamesa. Bilisan mo. So ngayon, hinulog niya yung something sa kanya at yumuko siya, tinignan niya. Pagkayuko niyang ganon, nagulat siya sa nakita niya at hindi niya ito inaasahan. Sabi niya, ano ba ito? Namalikmata lang ba ako? Kasi, bakit yung daliri, yung kamay ng girlfriend ng kaibigan ko ay nakapasok sa palda ng kaibigan ko? Bakit ganon? Ano nangyayari? Bakit biglang may nagsishingguarantee? Kadiri naman po. Ang bilis mag-switch ng character, di ba? Bastos! Grabe. Kailangan gawin talaga sa loob ng paaralan. Hindi mapigilan. Nakakaloka. But anyway, nagulat daw siya at para daw siyang na-trauma that time. Kasi, ate, gusto ko lang naman kumain. Pero parang wala na akong gana. Ayoko na palang kumain. After that incident, never daw niya talagang sinabi sa kaibigan niya yon. Hanggang ngayon, college na daw siya. At minsan, kapag nakikita niya daw yung kaibigan niya, bigla daw nagre-reflect sa utak niya yung mga pangyayari nung grade 8 sila doon sa kantin. Na sana pala, hindi na lang ako bumaba. Ay! Bakit ganyan ang mga estudyante? Ang sakit-sakit niya sa ulo, guys. Grabe naman po yan sa mga taong nanonood sa akin ngayon, especially sa mga bagets at nasa high school pa lang or college pa lang, never nyo po yung gawin. Wag nyo po yung gawin sa public space. Make sure kung gagawin nyo yan sa public space, make sure naman walang makakakita sa inyo. Wala kayong madadamay, oo. Parang wala kayong matotrauma.
Nakakaloka naman po kasi. Grabe naman po yan. Oo. Ay, nako. Especially mga kabataan, ha? Naku, kayo pa naman ang pag-asa ng bayan. Actually, ako din pala. Kabataan pa rin pala ako. Mukha akong bata eh. Kasi di ba mukha akong 19 years old? Anyway, bakit napunta doon yung kwento? Ano ba yan? Ba't biglang nag-jump doon? O siguro kasi ayoko lang din maalala na ikinuwento niya to sa akin. Ganun parang kalimutan na lang natin to. Hindi ko ito nakwento, hindi mo na to maaalala at never mo na ulit siyang makikita. Para hindi mo na siya maaalala, di ba? But anyway, thank you so much for your chika-chika chururot. Mag-proceed na tayo sa ating next na chika. Para naman makalimutan na natin, ate. Oo. This chika is, I'm gonna read it. Itong next na chika po natin ay babasahin ko po dahil maganda ang pagkakasulat niya dito. Parang papadudot ang eksena. Kaya naman, makinig na kayong lahat. Nabasa ko na ito. Babasahin ko lang ulit sa harap nyo para mas daman-daman natin. Kaya naman, ito na ang chika ko. Hi ate, share ko lang. Kasi parang ako na yata yung main character sa maling romcom. Ha ha ha. So like, sanay na ako maging backup friend. Alam mo yon, ako yung taga-listen, taga-advise, okay lang yan. Pero pag ako na, wala. Tapos biglang may dumating na guy. Super opposite ko. Ang ingay, ang kulit, medyo mayabang pero funny. Kaya napapatawa niya ako kahit ayoko. First meet pa lang namin, bardagulan agad. As in, excuse me? Ay, nakabusog yarn. Ulit. As in, walang hi, hello. Ang ingay mo, ang sungit mo, ganun agad. Eh ate, bakit naman kasi ganon? Lagi na lang kaming nagkakasabay, parang sinasadya na. Tapos one time, umuulan. Naiwan ako walang payong kasi feeling strong independent girl ako eh. Tapos bigla siyang dumating. Like, halika nga dito. Share daw kami ng payong. Siyempre una, nag-aasaran pa kami, pero habang naglalakad, biglang tahimik. As in, iba yung vibe. Hindi na bardagulan, parang may something na talaga eh. Tapos doon na ako nahulog. Pero syempre, deny ako kasi ayoko na maging clown ulit. Pero siya, ate, naging soft bigla. From trip lang to parang sweet. Kaya lalo akong nalito. Tapos umamin siya, sabi pa niya, ang ingay mo pa rin no? Pero alam mo, gusto kong makinig sa'yo araw-araw. Naku! Ayan na! Ayan na! Siyempre ako, kunyari, corny mo. Pero, sa loob-loob ko, kinikilig talaga ako, ate. Kaso ito na nga, plot twist. Nalaman ko na may hinihintay pala siyang iba all this time. And ako lang pala yung nandyan habang wala pa siya. What the frick? Parang filler episode lang ako sa love story niya. And nung bumalik yung girl, ayun, ako ulit yung iniwan. As in, ang bilis, parang wala lang. So, ayun ate, from baka ako na, naging okay, hindi pala. Real quick. Ngayon, eto ako, hindi na backup friend, kundi upgraded to almost lang. Ang sakit, pero tinatawanan ko na lang. Hala, alam mo yung mga lalaking ganyan, nakakaloka. Masakit kayo sa ulo, pahamak kayo sa mundo, dapat hindi nyo yan ginagawa. Bakit gano'n? Bakit pag hindi ako sinagot nito, may backup ako nito? Pag may backup ako nito, pag hindi pa rin ako sinagot nito, sige, dito na ako sa isa. Hindi ba pwedeng wala kang backup? Lahat ng attention mo, ibigay mo sa isang tao. Maging passionate ka sa pagmamahal. Kasi ang sarap kayang makatanggap ng pagmamahal na ganun. Tapos malalaman nung feelings, tapos malalaman nung special girl na, ay, hindi lang pala ako yung special, may isa pa pala. Ay, paloin kita. Ay, nakakaloka. Sakit sa ulo. Wag niyo pong gawin yun. Wag kayong mag-backup. Kailangan niyo i-make sure na kapag ayun na. Oo. Pero, kailangan din natin tanggapin sa iba, 'di ba? Na meron po talagang mga taong hindi talaga sila nagde-date to marry.
nagde-date talaga sila for fun, ganyan. So, kailangan mo din talagang maging mapanuri sa mga nakikilala mo. Ayun, kaya kailangan nating maging observer and observatory? Ano ba yun? Basta! Alam nyo na yon, kaya nyo na yan, malalaki na kayo. Let's proceed na sa ating next na chika. Handa na ba kayo? Siyempre, handa na kayo. Kaya naman ito na ang chika ko. Okay, so this chika is from Chururut again. Mabilis na chika lang. Nung elementary daw kasi itong si Chururut, meron daw siyang naging crush. Let's call him Min. So si Min daw kasi, kuya daw siya nung classmate niya. So, syempre, crush na crush daw niya yun. So, grade 6 daw si Min that time. Sila naman daw ay grade 4. So, ngayon, Science Month. So, ayun, meron daw event, ganyan, that time. So, pumunta daw siya malapit doon sa clinic. Since malapit daw doon sa clinic yung kantin. So, ngayon, pumunta siya doon. Pagpunta niya daw doon sa kantin, nadaanan niya yung clinic. Pagtingin niya sa clinic, nagulat siya kasi nandun yung crush niyang si Min. Nakaganito daw. Ray, ganun daw. So, syempre, siya naman daw, bilang crush niya itong si Min, nag-alala siya. So, tinignan niya. Yung clinic. Pagkatingin niya, hala si Min, bakit anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Bakit namimilipit yung sakit? Bakit siya namimilipit sa sakit? Anong nangyari? So, nag-aalala talaga siya. Tumakbo daw siya papunta dun sa classmate niya. So, diba yung classmate niya, kapatid niya si Min? Sabi niya, takbo siya. Classmate, yung kuya mo, nasa clinic. Nakahawak siya sa tuhod, nagka-spring. So ngayon, yung kaklase niya, ha? Si kuya? Bakit ano nangyari? May spring si kuya mo sa tuhod, may spring. Yung kaklase niya daw parang, anong spring? Bakit may spring? So ngayon, tumakbo siya. Tapos, bumalik daw yung kaklase niya. Sabi daw ng kaklase niya, anong spring, be? Sprain yun! Bobo. Takbo! Medyo baguhin natin para mas maganda. Gaga, anong spring? Sprain yun! Para mas nakakatawa yung gagat. Gaga, anong spring? Sprain yun! Hindi naman yun yung sinabi ng kapatid, pero parang ganun ko na lang siya in-interpret. Siya naman daw parang, spring, may spring! May spring sa tuhod? Paano naman yun? Paano naman mangyayari yun, te? Ayun pala, sprain. Medyo nag-alala siguro. Nag-overthink na siya. Hindi niya na alam kung ano sasabihin niya. Kaya sabi niya na lang spring. Malapit lang naman din kasi at saka magkatunog lang din naman sila, 'di ba? Kaya sige, valid ka. And thank you so much for the chika. Let's proceed to our last chika for tonight. Ay, tonight tuloy. Akala mo live. Today's podcast pala. Proceed na po tayo sa ating huling chika at gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na babasahin ko po ulit itong chika na to. Pasensya na kung babasahin ko. Gusto ko kasi siyang basahin ulit kasi alam mo na, maganda na naman ang kwento at saka maganda na naman ang pagkakasulat. Kaya naman, makinig na kayong lahat na basa ko na ito. Babasahin ko na lang ulit. Kaya naman ito na ang chika ko. Hello, ma'am. Since on a cloud 9 akes ako ngayon, share ko muna itong love story namin. For context, walaw kami. Former college classmates po kami. She was one of the smartest students in our class. Though low-key lang, she was a happy-go-lucky kind of person. And there I was, unseen part of a toxic circle. It all started on pandemic days, when we had to have online classes. She immediately caught my attention. We were BSBA students, and she was the only one in our class who took ABM in senior high school. So, naging source namin siya. I was so shy to talk to her because she had this vibe na masungit, perfectionist, and competitive. Pero grabe. When I got to know her, ang ingay niya and sobrang daming joke entries na akala mong na para bang host siya sa It's Showtime.
Fast forward, naging kami. Because I got drunk on my birthday and I accidentally confessed my admiration for her. We started to live together. Sama na ng grabe yung katombo yan, ha? Oo. We started to live together 2 months after maging kami. Grabe. We had a very tough life. Juggling between college life and making our own money. Umabot na sa time na hindi siya natutulog sa gabi and papasok kami ng umaga. I was with her through those time but she never let me feel na pagod siya. Ang dami niyang pinagdaanan. From her family problems to the almost Louden nightmare niya. Kaya super, super proud ako sa kanya. We are both ESL teachers now. Somewhere here in Visayas. And I really am happy that I am now able to spoil her in every way possible. As long as I made her so happy. After everything that she has gone through, she deserves the world. And I'll do everything to make that happen. Always siyang nanonood sa'yo, ma, kaya sana mapanood niya to. Haha. Anyways, yun lang, bye. Thank you so much po. Ala, ang cute naman nung chika-chika mo. Pero alam niyo yun, ha, sa mga katomboyan talaga natin, usong-uso talaga yung live-in. Hindi naman sa pagiging namujane, pero oo, kami kasi nung girlfriend ko, hindi pa po nagiging kami. Nag-live-in na kami. Oo. Tapos, after a month, naging kami. Uy, nako. Pero ganun talaga, no? Pero I am so happy po na lahat ng pagsubok, talagang magkasama kayong dalawa. Talagang pinaglaban nyo din ng pagmamahal nyo sa isa't isa. At nakakatuwa na ngayon, successful na kayo parehas and nai-spoil nyo na yung isa't isa. Kaya grabe. Grabe ang pagmamahal kapag gano'n, nai-spoil nyo na yung isa't isa. Oo, parang deserve ng partner ko to. Oo, deserve ng partner ko dapat. Para sa kanya to, mahal ko siya eh. Oo. Kailangan ko to gawin sa kanya kasi gusto ko iparamdam sa kanya na mahal ko siya. Kaya ito lahat para sa'yo. Wala lang, ang cute lang po ng mga ganyang relationship, 'di ba? Yung alam mong iniisip mo yung sarili mo at the same time, iniisip mo din yung partner mo kung anong magiging reaction niya, anong gagawin niya, ganito, ganyan, ganyan. So, wala lang, very healthy relationship and I'm super, super proud of you both sa narating nyo and sana mas tumagal pa po ang inyong relationship. Like, matagal na matagal na matagal na matagal na matagal na matagal. Oo, wag na sana kayo mag-break. Ganon. But anyway, thank you so much for your chika-chika and thank you so much sa lahat ng nandito sa podcast ko ngayon. Grabe guys, oo. Talagang gusto ko lang i-chika sa inyo na nagka-problem talaga yung cellphone ko. Nag-crash talaga siya. And that time, nung nalaman ko na nasa 23 minutes lang yung na-record kong video. Tapos, alam ko na nasa 1 hour akong nagsasalita. Tas 23 minutes lang yung video. Sobrang nalugmok ako, guys. Sobra yung reaction ko, yung galit ko. Nadamay pa yung girlfriend ko sa galit ko. Like, I'm so sorry. Sobrang pikon ko. Hindi ko na kinayang mag-reshoot ulit. So, kailangan kong pakalmahin yung utak ko, kailangan kong pakalmahin yung sarili ko kasi nga, mamaya kapag nag-shoot ako ulit, ma-feel nyo na, ay, ano ba to? Ang pangit naman ng podcast nito, para namang bad vibe siya. Wag na natin panoorin ba? 'Di ba? Pangit. So, ngayon, gusto ko kapag nag-podcast ako, very masaya. Oo, very bubbly, Ganon. Para naman ma-feel nyo din na masaya dito sa podcast ko. And again, thank you so much everyone sa lahat ng nandito sa podcast ko up until now na nakikinig sa akin. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na happy episode 11. Happy episode 11 and thank you, grabe! I love you all so much. See you on our next podcast. Mahal na mahal ko kayo. Thank you sa support. Hindi ko alam kung paano matatapos na basta bigla na lang mawawala.